Ito ang kwento ng isang byudo. Si Rick ay isang lalaki na nasa kanyang mid-30s. Sa unang tingin ay makikita mong wala namang kakaiba sa kanya. Mukha naman siyang katiwa-tiwala na yung tipong iiwanan mo ng mga anak mo kapag marami kang ginagawa. Pero kagaya ng sinasabi ng karamihan, hindi pala dapat magtiwala sa mga hindi mo kakilala. Nakilala siya ng nakatatandang kapatid na babae ko at makalipas ang ilang linggong pagliligawan ay niyaya niya ang kapatid ko na magpakasal. 3 buwan matapos ang kanilang kasal, nagkaroon ng sakit si ate. Isang gabi ay nakiusap si ate na ipatawag ang pari sa lokal na kapilya at nang mabasbasan siya. Pakiramdam niya kasi ay hindi na rin siya magtatagal. Matapos siyang mabendisyonan ni padre ay may napansin si padre na ininject sa kanya si Rick. Pero hindi naman iyon pinansin ng pari sapagkat ang buong akala nito, ito ay gamot. Gamot ni ate. Hindi na rin naman niya sinabi iyon sa amin. Makalipas lamang ang ilang araw, pumanaw nga si ate. Lahat ng ari-arian ni ate, pati na rin ang laman ng kanyang bangko ay napunta kay Kuya Rick. Hindi na rin naman naghabol ang pamilya namin. Meron din namang kaya ang pamilya namin at karapat-dapat lamang na kay Kuya Rick mapunta iyon. Lalo kung pagbabasihan din kasi ang pagmamahalan nila na totoo. Bukod pa dito, pagdating sa technicalities o kaya sa legalidad, kasal sila. Matapos ang ilang araw ay nagpaalam sa amin si Kuya Rick. Hindi raw niya malalagpasan ang pagdadalamhati kung mananatili siya sa lugar kung saan ito yung nagpapaalala sa kanya kay ate. Nagpaalam siya sa amin na sa ibang lugar na maninirahan at agad naman siyang pinayagan ng aking mga magulang. Lingid sa aming kaalaman, ay nakapag-report na pala si padre sa pulis kaugnay ng nakita niyang ginawa ni Rick. Nagsimula raw siyang maghinala matapos mamatay ng aking nakatatandang kapatid. Sinamahan namin sa puntod ng isang grupo ng pulis upang isailalim sa forensic ang labi ni ate. Nais yata nilang malaman kung may lason ba sa sistema ng aking kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit muling hinukay ang labi ni ate. Laking gulat namin na wakwak ang katawan nito at nawawala pa ang mga lamang loob. Wala na rin ang mga kuko nito sa kamay at sa paa at ang buhok niya ay pawang sinadyang kinalbo o sinunog. Sa ganitong paraan, imposibleng malaman kung nalason nga siya. Ngunit naghinala na rin sila. Hindi ito gagawin sa kanya kung walang kahinahinala sa kanyang pagkamatay. Kinutuban na rin tuloy ang pamilya namin. Sa pagsasaliksik ng pulisya ay nalaman nilang hindi pala si ate ang unang biktima ni Rick. Naging modus operandi na niya ang makisama sa isang babae na merong kaya at pagkatapos nitong lasunin gamit ang arsenic ay lilimasin niya ang pera ng biktima, lalong-lalo na ang mga iniipon nito sa bangko. Lilipat ito sa bayan, dala-dala ang apelyido ng huling biktima niya. Nang nagpakasal siya kay ate, ay nagpakilala siya bilang si Rick De Leon. Ang huling pangalan daw pala ng biktima niya noon ay si Elena De Leon. Ang huling balita ng mga pulis sa kanya ay kinakasama niya ang isang babae at nagpakilalang siya si Rick Estacio. Dala-dala ng mamamatay taong iyon ang apelyido ng ate ko na pinatay niya. Nahihirapan daw na makahanap ng lead ang pulis sa kanyang kasalukuyang lokasyon dahil na rin sa pabago-bagong pangalan nito. Ngunit hindi ako papayag na mapunta lamang sa wala ang pagkamatay ni ate.
Isang kababata ko ang nag-i-email sa akin at inimbitahan ako sa kanyang nalalapit na kasal. Hindi ko nga inaakalang maikakasal pa ito. Sa batch kasi namin ay siya na lamang ang wala pang asawa. Hiniling ko nga na ipadala niya sa akin ang litrato nila ng kanyang mapapangasawa. Natural naman sa isang kaibigan ang makiusyoso sa lalaking mapapangasawa ng kaibigan mo. Kahit pang sabihin na matagal na kaming hindi nagkikita o nagkakabanding. Medyo natagalan ang pagpapadala niya ng litrato. Hindi raw kasi siya sanay na nagpapakuha ng litrato, lalong-lalo na kung kasama ang kanyang mapapangasawa. Ayaw rin daw nito na kinukunan siya ng litrato, hanggang sa wakas ay napapayag niya ito. Halos umakyat lahat ng dugo sa aking muka nang makita ko kung sino ang mapapangasawa niya. May bigote iyon at medyo nag-iba ng buhok pero kilala ko siya. Hindi ako pwedeng magkamali na si Kuya Rick iyon. Ang pagkakakilala sa kanya ng aking malayong kaibigan ay Rick Santos. Ang walang hiyang ito ay nakapambiktima na naman pala at kaibigan ko pa. Agad kong binalaan ng aking kaibigan pero hindi siya agad naniwala sa lahat ng mga sinabi ko hanggang sa ipinadala ko sa kanya ang litrato ng kasal nila ni ate. Karamihan sa mga litrato ng kasal nila ni ate ay nawawala at kaisa-isang litrato na lamang iyon na naiwan sa amin ng aking pinakita. Hiniling ko pa nga na mag-usap kami sa Skype. Nang makita ko ang itsura niya, ay kitang-kita ko ang magkahalong gulat at takot. Tinanong niya ako kung kailangan ba niyang magsumbong sa pulis, ngunit natatakot siya na biglang malaman ni Rick at baka mamaya'y patayin pa siya. Sinabihan ko na lamang siya na maging kalmado at ituloy ang kasal. May binabalak na kasi akong paghihiganti. Kinuntsaba ko siya sa isang bagay na alam kong pareho kaming makikinabang. Natuloy ang kasal nilang dalawa. Larawan nga sila ng masayang pag-iibigan. Dumating ako sa kasal ngunit hindi ako nagpakita sa kanya. Naghintay ako sa bahay nila kung saan sila mamamalagi. Nag-aabang ako sa isang kwarto hanggang sa gumabi. Sa gabi ng kanilang kasal, sa oras ng kanilang pagniniig, ay biglang nanigas ang buong katawan ni Rick. Oras na iyon para ipakita ang sarili ko. Hinaluan ko ng poison hemlock ang hinapunan niya. Sa ganitong paraan ay mapaparalisa ang buong katawan ng taong nalason, ngunit alam niya kung anong nangyayari sa paligid. Ganito ang plano ko. Gusto kong maramdaman niya ang lahat ng ginawa niyang panloloko, maging sa pagpatay sa mga naging biktima niya, lalo na sa aking ate. Ilang araw ko rin siyang pinahirapan gamit ang laso na iyon hanggang sa magsawa na ako. Wala rin namang naghinala sa agarang pagkamatay niya. Wala kasi siyang kamag-anak sa lugar at tanging ang kaibigan ko lamang at ang pamilya niya ang pumunta sa libing. At mag-iyak-iyakan ng kaibigan kong iyon. Alam ko namang masaya siya sa nangyari. Hindi na rin pinabuksan ng kabaong at baka makahawa. Alam niyo naman sa probinsya, madaling maniwala kapag sinasabi mong nakakahawa ang sakit ng namatay. Sa pamamaraan na iyon ay nakuha ko ang paghihiganti na nais ko at nakuha naman ng kaibigan kong iyon ang perang nakulimbat ni Rick sa mga niloko niyang asawa. Ibabalik niya sana ang pera ni ate, ngunit hindi ko na iyon tinanggap. Masaya na ako sa ginawa kong paghihiganti sa kanya. Kung meron mang maghinala sa pagkamatay ni Rick, ay wala na rin silang magagawa.
Binunot ko rin kasi ang kanyang mga kuko at sinunog ang buhok gaya ng ginawa niya kay ate. Winakwak ko rin ang tiyan nito at tinanggalan pa ng mga lamang loob. Ang pagkakaiba nga lang, ginawa ko ang lahat ng iyon habang siya ay buhay pa. Minsan may mga taong tinatawag nating bibyuduhin. Sila yung mga lalaking kapag nag-aasawa madalas mamamatayan ng misis. Hindi rin naman natin alam kung anong kamalasan ang nakakapit sa kanila, pero noong unang panahon, tinatawag nila ito na isang uri ng energy vampire. Sila yung mga nilalang na humihigop paunti-unti ng enerhiya ng isang tao hanggang sa puntong mamatay na lamang sila. Pero meron akong isang kaso na alam pero hindi kamalasan ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng kanyang asawa, sapagkat malalaman na lang sa bandang huli na isa pala siyang serial killer. Ako nga pala si Amos. Nakakahiyaman pero na-diagnose akong may schizophrenia. Yun naman yung sabi nila eh. Pero ako, desidido ako na ang naririnig kong boses ay hindi produkto ng aking pag-iisip. Alam kong hindi ako abnormal. Basta't kakaiba nga lang ang mga bagay na nangyayari sa akin. Naiintindihan ko naman kung natatakot sila sa akin. Ang mga bagay kasi na hindi naiintindihan ay madalas kinatatakutan. At sa palagay ko, kahit ipaliwanag ko pa ang aking kondisyon, alam kong hindi nila ako pakikinggan. Siya nga pala, isa akong estudyante sa isang kilalang unibersidad nang magsimula akong makarinig ng mga boses. Tandang-tanda ko pa nung Lunes na una kong marinig ang boses na yun. Agahan. Naghanda noon si mama ng masarap na ulam. Ang nakapagtataka, hindi naman talaga siya normal na naghahanda ng masarap na pagkain sa agahan. Nakakatamad daw bumangon, gayong kaya ko naman na daw magluto ng kahit ano sa ref. Kakain na sana ako nang may narinig akong nagsasalita. May lasa ng pagkain. Nilalason ka unti-unti ng mama mo. Lumingali nga ako at hinanap kung sino ang nagsasalita hanggang sa mapag-alaman kong wala naman talagang tao doon bukod sa akin. Kinuha ko ang plato at sinabi kong sa terasa na lamang ako kakain. Pero ang totoo ay ibibigay ko na lamang iyon sa aso namin. Matapos iyon ay iniwan ko ang plato sa terasa. Sigurado naman akong hindi sisilipin ni mama ang aso. Bukod sa hindi kasi siya mahilig dito, ay hindi naman niya inaalagaan ang aso namin kahit minsan. Nagpatuloy ang ganoong kasanayan sa bahay. Ipapakain ko ang agahan sa aso namin at kakain na lamang sa labas. Sa tanghalian ay sa school na ako kumakain at sa gabi naman ay ako na ang nagluluto. Makalipas ang 2 linggo, namatay yung aso namin. Ang hindi ko alam ay kung namatay nga ba siya dahil sa lason
o dahil nagkataon lamang na meron na itong sakit. Pero simula noon, hindi na naging maganda ang samahan namin ni Mama. Ilang araw lamang ang lumipas at muli akong nakarinig ng mga salita. Tulad din ng dati ay para siyang bumubulong. Nilaso ng mama mo ang ininom mong juice. Tumingin ka sa basurahan niyo. Agad akong pumunta sa basurahan at nakita ang isang uri ng detergent na ginagamit na panglinis ng carpet. Pumunta agad ako sa isang ospital at nanghingi ng tulong, ngunit hindi nila ako sineryoso kaya't agad ko ring iniwanan ang lugar na iyon. Pag-uwi ko sa bahay ay kinausap ko ang aking mama at sinabi kong gusto ko nang bumukod ng bahay. Alam kong iyon na ang pinakamabuti kong gawin. Nakakakuha naman ako ng allowance galing kay Papa na may asawa ng iba. Nag-research ako ng gabing iyon at hinanap ang maaaring gamot sa detergent poisoning at nalaman kong blood plasma lamang ang maaaring makagamot doon. At dahil hindi ako makakuha noon, naisipan kong uminom na lamang ng dugo. Sa isang linggo ay bibili ako ng buhay na aso sa dog pound. Kesa naman patayin nila iyon, ay pakinabangan ko na lamang. Sa gabi ay hahampasin ko sa ulo ng 2x2 ang aso at pagkatapos ay hihigupin ko mula sa bukas na sugat nito sa ulo ang dugo nito. Pakiramdam ko kasi ay maiibsan ang sakit na nararamdaman ng katawan ko. Kapag mauubusan ng aso na nahuhuli ang dog pound, ay bibili ako ng buhay na manok. Kahit hindi ganoon kadami ang dugo noon ay tinitiis ko na lamang. Hanggang sa dumating ang panahon na sinabi sa akin ng boses na hindi na sapat ang dugo lamang ng hayop. Sinabi niya sa akin na kailangan ko nang uminom ng dugo ng tao at hindi lang ng kung sino-sino. Kailangan daw ay yung dugo ng taong nanlalason sa akin. Agad kong pinuntahan si Mama sa bahay namin. Pagbukas sa pinto, hinataw ko kaagad ang ulo niya ng 2x2. Bumagsak pa nga siya sa sahig, ngunit nagawa pa niyang gumapang. Tinatanong pa nga niya kung ano ang nangyayari sa akin at parang pinapakiusapan na itigil ko daw yun. Tuloy-tuloy ang pakiusap ni Mama, pero ako naman ay tuloy-tuloy din ang paghahampas ko sa kanya ng 2x2. Pero sadyang matibay si Mama. Kinuha ko na lamang ang gulok sa likod ng bahay. Sigurado naman akong hindi na siya makakatakas dahil durog na ang kanyang mga binti sa pagdikdik ko sa kanya gamit ang tabla. Sinimulan ko siyang pagtatagain hanggang sa mawalan na siya ng buhay. Hiniwa ko ang katawan niya mula sa taas ng kanyang dibdib, pababa sa pusod niya. Binuksan ko iyon at inilublob ang mukha ko sa lamang loob niya at kinain ko ang kanyang atay. Ang sariwang dugo niya na mula sa kanyang mga sugat ay sinimulan ko na ring inumin. Pero hindi pa ako nakontento doon. Humanap pa nga ako ng plastic na straw at yun ang itinusok ko sa mga nakabukang sugat ni Mama. At pagkatapos ay sarap na pinagsisipsip ang mga naiiwan pang dugo. Kahit nga ang mga dugong nagkalat sa sahig ay sinimulan kong dila-dilaan. As in bawat patak at tilamsik ng dugo doon, lalong-lalo na ang mga nagkalat sa pader ay sinimot ko. Matapos iyon ay nakita ko ang walang buhay na katawan ng aking ina. Wala na iyong silbi kaya nilagay ko sa labas katabi ng basurahan. Para nang sa ganun, kunin na ito agad ng basurero kung sakasakaling magdaan ng mga ito. Kinabukasan ay nagdatingan ang mga pulis. Alam niyo ba kung anong ginawa? Inaresto nila ako sa salang first degree murder.
Inamin ko naman lahat sa mga pulis ang ginawa ko, pero sinabi ko rin sa kanila ang paglalason na ginagawa sa akin ni mama. Kailangan nila siyempreng maunawaan na ang pagpatay ko ay may dahilan at hindi lang basta trip-trip lamang. Kailangan ko rin kasi na gawin ito para kahit papaano ay ako ang mabuhay. Hindi ako ang masama. Hindi ako masamang tao. Kailangan niya lang kasing mamatay para mabuhay ako. Mariin at paulit-ulit ko iyong dinedepensa sa kanila. Pero hindi nila naiintindihan. Sa korte, idineklara akong unfit for a trial dahil daw sa sakit sa pag-iisip. Kaya naman pinadala nila ako sa isang mental facility at kailangan ko raw ng agarang lunas para sa aking pag-iisip. Pagdating ko sa asylum, inilagay ako sa isang kwarto. Binantayan ako ng isang psychiatrist na sanay na daw makitungo sa mga taong kagaya ko. Marami na rin daw siyang mga taong pumapatay, pero sa bandang huli ay natutulungan. Sa totoo lamang ay mabait ang doktor na iyon at matalino. Yun nga lang, muling may sinabi ang boses sa aking isip. Kung gusto mong gumaling sa sakit na sinasabi nila, kailangan mong sundin ang sinasabi ko. Ngayon ay malaya na ako. Marami na rin na nagsasabing magaling na ako at pwede na muling mamuhay ng normal. Kaya ko nga ibinabahagi sa inyo ang kwentong ito dahil magaling na ako sa sakit na sinasabi nila. Mabuti na lamang at sinunod ko ang sinasabi ng boses na iyon dahil kung hindi ay magtatagal pa ako sa loob ng mental hospital. Alam mo nga ang pakiramdam ko ngayon? Ang tali-talino ko. Kasing talino na ako ng psychiatrist na iyon. Buti na lang talaga at sinunod ko ang boses sa utak ko noong mga panahong yun. Noong mga panahon na ikinukulong lamang nila ako sa asylum, sinasabi na pagagalingin ako. At bakit ko nga ba nasabi na kasing talino ko yung psychiatrist? Kinain ko lang naman kasi yung utak niya.